Pasok na naman tayo guys. Ito naka-lockdown pa rin. So ayun. Wala pa rin mga sasakyan sa daan. Papasok na lang ako kasi baka ma-stroke ako sa kwarto. Kakamukmok. Tingnan nyo, walang tao yung daan. Okay, hinto yung kalsada. Agad dito kasi naka 24 hours lockdown sila ngayon. So ganun na lang. So yun guys, dapat nakamas talaga kasi hindi na biro yung corona dito. Nasa mahigit 70,000 na. So kailangan bago pumasok sa trabaho, kompleto tayo ng mga protection, mask, sunglass. Pagpasok na market, mag-gloves ako. So ito guys, papunta na naman tayo sa trabaho. Pero kung titingnan mo yung daan, wala pang tao. Wala mga sasakyan. Meron pa isa-isa yung may mga quarantine pass. Kasi naka-lockdown na ngayon. So 7 days daw yung lockdown. So ganito yung sitwasyon. So, kailangan maging maingat tayo. Lalo na sa pagpasok natin sa supermarket. Kasi hindi na i-implement kadalasan yung mga social distancing doon. So dapat kompleto tayo ng mga protection sa ating sarili, gaya ng mask, sunglass, tsaka may mga alcohol tayong dala-dala. So ayun guys, parang 1 kilometer lang yung tinakbo ko, pero nakatatlong checkpoint ako. Kasi bawat kanto may checkpoint eh. So kung wala kang quarantine pass, talagang malaki yung babayaran ng multa, nasa 10,000 reals, katumbas ng 140,000. Kaya kung maaari sa inyo, huwag na kayong lumabas kung wala naman kayo kailangan gawin sa labas. So, ganito talaga yung buhay ng nagtatrabaho, lalo na pag sa food industry. Kasi kahit anong mangyari, hindi talaga pwedeng mawala yung foods, mga pagkain, kasi kasali yan sa basic needs ng mga tao eh. Kasali yan doon sa hierarchy of needs. Oy, hierarchy. So ayun guys, papunta tayo sa isang supermarket na kaisa-isang supermarket dito malayo. Hindi na tayo. Ito lang yung papuntahan ko sa supermarket yan. Kulay green. Kulay green. May mga tao pa rin naman na nag-grocery. Hanap lang tayo ng paparatan. So hello mga kabayan, tapos na ako sa isang market. So lilipat tayo sa ibang market. Lilipat ako dun kasi hanggang 27 daw to eh. Hanggang May 27 yung 24 hours curfew. So ayun, overtime naman to, kaya sulit na lang. So kailangan natin makaipon ng malaki, kaya alam na, malaki rin yung padala. So ang sarap pumarurot dito eh, kasi walang sasakyan, tapos ang laki pa ng daan. Kaso may speed limit. Pag nakamerahan ka, nga another multa. Kaya kahit wala mang sasakyan, tama lang dapat yung speed natin. Kasi magbabayad ka ng malaking multa. Nasa 300 din, 300 to 500. So nasa 7,000 at saka 5,000 sa Pilipinas. So mas mayigi kung magdahan-dahan na lang sa pagmamaneho. Just nakikita nyo yung lumilipad, yan ang dami. Kinakain yan dito sa Saudi, masarap adobohin yan. Parang crispy. Hindi ko alam kung anong tawag dun sa Pilipinas, pero alam ko kinakain din ng mga Ilocano yan. Yung parang basta hindi ko mabanggit kung ano yan. Bunok pala sa akin, tawag sa amin is bunok. Sa Mansaka term, bunok. Ayan ang dami yung lumilipad. Ayan sarap hulihin, kaso wala akong panghuli. Nabibintayan dito sa Saudi.
per net yata yung bentahan yan, per kilo. Tipaklong, para sa tipaklong pala. So ito guys, tapos na naman yung isang araw na trabaho. So ito, pauwi na ako. Tapos dating sa bahay, maliligo. Nililigbo ko dito mga sunod ng gabi para makaiwas tayo sa mga virus.